Pagkatapos na magayos ng dalawa, pumunta sila sa kinatatayuan ng palasyo ni Narako noon. Nakita ni Sango ang armor ng tatay niya kaya nasiguro nila na doon talaga ang palasyo ni Narako. Nilipat nila muna kung saan inilibing ang mga bangkay ng mga kasamahan ni Sango at tatay nito upang hindi na mahukay pa ng kahit anong mga beasts. Samantala, si Kohako ay kinupkop ng mag-asawang matanda at wala itong naaalala tungkol sa kanya at sa mga nangyari sa kanya. Kinagabihan, habang nagmumuni-muni, nakita niya ang mga bubuyog ni Narako at tumakbo papunta sa mag-asawang matanda. Sabi nito sa kanila na hindi na siya pwedeng manatili doon kaya aalis na siya at bago umalis, nagpasalamat siya sa lahat at hindi niya pinapalabas ang dalawang matanda dahil delikado. Habang tumatakbo, may naaalala si Kohako na kaunti sa nakaraan niya at sabi niya na tumakbo siya sa palasyo. Nung mawala ang palasyo, sabi ni Narako sa kanya na hindi na nito kailangan si Kohako at pwede na niyang samahan ang tatay niya at ang iba. Naabutan si Kohako ng dambuhalang demon at malapit lamang sina Inuyasha sa kinaroroonan ni Kohako kaya nasense nila ito at may nasense si Kagome na sacred jewel. Pinuntahan nila ito at kasabay nila ang mga bubuyog ni Narako. Balak ng dambuhalang demon na kuhanin ang sacred jewel na nasa likod ni Kohako. Umatake na ang demon at nabitawan ni Kohako ang sandata niya. Tinulungan ni Sango si Kohako at pinatay ang demon dahil hindi niya hahayaan na makuha ang jewel sa likod ni Kohako dahil mamamatay ang kapatid niya. Dito rin nalaman ng lahat na hindi na naaalala ni Kohako ang mga nangyari at kung sino siya, simula nung umalis ito sa palasyo. Sa labas, hindi nagugustuhan ni Inuyasha ang nangyayari kay Kohako dahil sa tingin niya na palabas lamang ang walang alaala ni Kohako at trap ito ni Narako. Iniwan muna ni Kagome ang magkapatid sa loob at nag-usap sila sa mga hindi naaalala ni Kohako. Natutuwa si Sango dahil naniniwala siya na nakatakas si Kohako sa kontrol ni Narako. Nakatulog si Kohako kaya lumabas muna si Sango at sinabi ni Inuyasha kay Sango na isa itong trap pero naniniwala si Sango kay Kohako at nag-away ang dalawa. Naririnig ni Kohako ang away nila kaya napapaisip siya na mukhang magiging mapanganib lamang ang buhay ni Sango dahil sa kanya. Napagdesisyonan niya na lamang na umalis ng palihim. Habang nag-aaway biglang naramdaman ni Inuyasha na may paparating na maraming demon. Alam ni Sango na si Kohako ang pakay ng mga ito ngunit pagkapasok sa maliit na bahay, wala na si Kohako. Nasesense ni Kagome na papalayo sa kanila ang jewel kaya sabi niya kay Sango na susundan nila si Kohako upang maprotektahan ito. Dumating si Kagura at gustong kunin ang jewel na nasa likod ni Kohako. Aatakihin na ng mga bubuyog ni Narako si Kohako ngunit tinulungan siya ni Sango. Tanong ni Kohako kay Sango kung bakit niya ginagawa ito para sa kanya, sagot ni Sango na syempre dahil kapatid kita. May papalapit pa na mga demons sa kanila kaya sabi ni Sango kay Kagome na siya na ang bahala sa mga demons at protektahan nito si Kohako. Tumakbo na sina Kagome at Kohako at biglang may mga dumating na mga demons sa kanila. Pinagpapatay ni Kagome ang mga ito gamit ang Sacred Arrow ngunit ubos na ang kanyang palaso kaya nagtago na lamang sila sa ilalim ng puno. Maghihintay na lamang sina Kagome na makapunta sina Inuyasha doon ngunit nakontrol ni Narako si Kohako at inutos sa kanya na patayin si Kagome. Habang nakikipaglaban sina Sango at Kirara sa mga demons, sumigaw si Kagome kaya dali-dali ang dalawa na pumunta roon. Habang sugatan, tumakbo si Kagome kay Kohako ngunit nadapa ito. Tatapusin na ni Kohako si Kagome ngunit pinipigilan nito ang sarili niya kahit kinokontrol siya ni Narako. Dumating sina Sango at hindi makapaniwala si Sango dahil kontrol pa rin ni Narako ang kapatid niya. Tumakbo na lamang si Kohako at pagkakita ni Sango sa sugat ni Kagome, humingi ito ng tawad bago sundan si Kohako. Hindi alam ni na Inuyasha at Miroko ang tunay na plano ni Narako kaya patuloy nilang nilalabanan sina Kagura at ang mga kuyog ng demons. Nagtagumpay sina Kagura na masira ang bahay at nagkukunwari si Kagura na akala niya naruroon pa si Kohako ngunit biglang napansin ni Miroko na nagkukunwari lamang si Kagura kaya sabi nito kay Inuyasha na hindi ni Kagura na balak na kunin si Kohako kaya naisip ni Inuyasha na nasa panganib si Kagome at alam niyang kontrol pa ni Narako si Kohako. Dahil dini-distract pa rin sila at hindi makapunta sa gubat, walang choice si Miroko kundi gamitin ang wind tunnel kahit na may mga bubuyog ni Narako. Sabi nito kay Inuyasha na pumunta na ng gubat at tulungan sina Kagome at Sango.
Balak sana ni Kagura na pigilan si Inuyasha ngunit binantaan nito si Kagura na hihigupan niya rin ito sa kanyang wind tunnel kaya tumakas na lamang si Kagura at hindi na pinigilan si Inuyasha. Pagkahigop lahat sa mga demons, susunod agad sina Shippo at Miroko kina Inuyasha kahit na nasasaktan ito. Naabutan ni Sango si Kohako at balak na patayin ang sariling kapatid para maging malaya si Kohako sa kamay ni Narako. Naglaban ang dalawa at balak ni Sango na kapag napatay na niya si Kohako, magpapakamatay rin siya. Nakarating na si Inuyasha kay Kagome at sabi ni Kagome rito na sundan si Sango at balak nitong patayin si Kohako at hindi alam ni Sango na pinipigilan ni Kohako ang sarili niya sa pagpatay kay Kagome kanina kaya sumunod agad si Inuyasha kay Sango upang pigilan ito. Natalo ni Sango si Kohako at balak nang saksakin ito. Napigilan ni Inuyasha si Sango at tumakbo si Kohako. Hinabol ito ni Inuyasha ngunit biglang dumating si Kagura. Tanong ni Kagura kay Inuyasha kung ano sa tingin niya bakit nawala ang memorya ni Kohako. Sagot ni Inuyasha dahil kinokontrol ni Narako ang isip nito. Tama si Inuyasha ngunit sabi ni Kagura na gusto rin ni Kohako na matanggal ang masalimuot niyang nakaraan. Hiniling niya kay Narako na burahin ang kanyang mga alaala at dahil dito, madaling manipulahin si Kohako dahil wala na itong memorya. Nilapitan ni Inuyasha si Kohako at sinabihan ito na alalahanin niya lahat para mabuhay si Kohako. Umatake si Kagura para makuha kay Inuyasha si Kohako at makatakas. Nainis si Sango dahil hindi niya nakuha si Kohako sa kamay ni Narako at sabi ni Inuyasha kay Sango na huwag niyang papatayin si Kohako dahil mayroon pa rin itong puso kahit na kinokontrol ni Narako at napigilan ni Kohako ang sarili niya sa pagpatay kay Kagome. Hindi nagtagumpay si Kohako na mapatay si Kagome at binigay muli ni Narako kay Kohako ang alaala niya kaya biglang sumakit ang ulo ni Kohako sa mga masalimuot na mga alaala. Inalis muli ni Narako ang alaala nito dahil magagamit pa niya si Kohako ngunit hindi makakalimutan ni Kohako ang mukha ni Sango. Pumunta sina si Shomaru sa kaibigan ng tatay niya na si Bokusan. Isa itong tree demon at ang mga lagayan ng Tetsaiga at Tensaiga ay gawa sa puno ni Bokusan. Tinanong ni Shomaru kay Bokusan ang tungkol sa pag-transform ni Inuyasha bilang katulad nila ng kanyang ama. Sabi ni Bokusan na naiiba si Inuyasha sa kanilang dalawa dahil half-demon lamang si Inuyasha. Kapag nasa panganib ang buhay ni Shomaru, nananatili pa rin itong kalmado pero kapag si Inuyasha ay hindi na niya makontrol ang sarili niya at pwedeng kainin ng demon blood ng ama nila ang kaluluwa ni Inuyasha. Hindi na makikilala ni Inuyasha kung sino ang magiging kakampi o kalaban at magiging demon na lamang si Inuyasha na wala nang alam kundi lumaban at pumatay hanggang sa mamatay ito. Ayaw ng tatay nila na mangyari kay Inuyasha ang ganoong kapalaran kaya binigay nito kay Inuyasha ang Tetsaiga. Makalipas ang ilang araw, naglakbay muli ang grupo ni Inuyasha at may nakita silang bata na humihingi ng tulong. Akala ni Inuyasha na isa itong demon kaya hinanap niya ito agad ngunit isa lamang pala itong matanda na humihingi ng tulong dahil mahuhulog sa palayan. Tinulungan ni Inuyasha ang matanda kahit na nayamot ito dahil akala niya na may demon na umatake. Hinatid nila ang bata at matanda sa village nila at umalis din agad. Pagkaalis, biglang may naamoy si Inuyasha na maraming dugo ng tao. Pagkalingon, nakita nila ang village na tirahan ng matanda at bata na may usok. Dali-dali silang bumalik at nakasalubong ang bata na sugatan. Pinuntahan agad ni Miroko at Inuyasha ang village habang sina Kagome ay tinulungan ang bata. Samantala, sa village, inatake ito ng mga bandido at kinuha ang mga gamit pati na ang mga babae. Pagkapunta ni Inuyasha, alam niya na may demon sa mga bandido na ito. Lumabas na ang demon leader at hindi alam ng mga bandido na demon pala ang leader nila. Gusto ng demon ang sword ni Inuyasha ngunit ayaw ni Inuyasha na ibigay ito kaya umatake siya at nagawang galusan ang axe ng demon. Umatake pa si Inuyasha ngunit kinuha ng demon ang isang babae para ibato kay Inuyasha at magawang lasunin si Inuyasha sa pisngi nito sabay hiwa sa tiyan at nagkaroon din ito ng lason. Sumugod pa rin si Inuyasha ngunit nakaiwas ang demon at may binuga. Tinulungan ni Miroko si Inuyasha ngunit nabalot sila na parang kakon. Nagulat ang mga bandido sa nakita nila ngunit patuloy pa rin nilang susundan ang demon leader at sa tingin nila magiging malakas silang grupo.
Kung sino man ang humawak sa kakon ay matutunaw at sigurado ang demon na matutunaw sina Miruko at Inuyasha sa loob ng kakon ngunit nilagyan ng panangga ni Miruko silang dalawa ni Inuyasha para makaligtas. Hindi na makagalaw ng ayos si Inuyasha dahil sa lason at kinuha ng isang bandido ang Tetsaiga para ibigay sa demon leader. Hindi makuha ng leader ito dahil demon siya at napagtanto ng leader na ang pangalan ay si Gatenmaru na isang half-demon si Inuyasha dahil kayang hawakan ng tao niya ang sword. Samantala, papunta na si Nakagome sa village. Binigay na lamang ni Gatenmaru sa tao niya ang Tetsaiga dahil hindi naman niya ito magagamit at napagtanto ng matanda na kailangan niyang ibigay kay Inuyasha ang sword nito. Hihintayin na lamang ni Gatenmaru na mawala ang ginawang barrier ni Miruko at papanoorin na matuno sila sa kakon. Dahil wala sa kamay ni Inuyasha ang Tetsaiga, magta-transform ulit ito.